Ayan mga kabreeders, nandito tayo sa ating ano, no, in-incubate itlog ng mga ating Rhode Island. Ano. Ayan, mukhang nag-hatch na siya mga kabreeders. Ayun na dyan. Parang mayroon na tayong nakikitang gumagalaw at mayroong pumipisak-pisak. So, ayan mga kabreeders. Silipin natin kung may nakalabas na. Ito yung ilaw. Ayun mga kabreeders. Meron na nga. So, madilim kasi mga kabreeders ay nag-off yung ating thermostat. Ano. So, kailangan natin umilaw para ating makita kung ilan yung... Oy, 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 oy. Mahulog. Yun. Meron papalabas na. So, ayan. Ay, napakapakan na nila yung... So, yung mga kabreeders, ano, meron nang nakalabas na tuyo na. Apat na, ano. Okay. So, ayan yung mga kabreeders. I-share ko lang sa inyo yung ating ginawang pag-DIY nitong ating incubator. Ano. So, kung napanood nyo kabreeders yung ating part 1 at saka part 2, nag-DIY tayo ng incubator ng microwave. So, ayun mga kabreeders. Yung ating part 3 dito, hindi natin na-upload na bura. So, ano ko na lang dito, no? Kung bakit, ano. Kasi mayroon tayong ano doon sa, nung inano natin nung ating part 3, nung nagsalang tayo, ay hindi maganda ang nangyari. So, kasi ang ginamit lang natin nun, umasa tayo dito sa thermostat. Ito pa rin yung ating ginamit thermostat mga kabreeders. Ayan. Pero, bumili tayo ng mga ibang temperature na panukat. Ano. Bumili ako ng analog na temperature para makakuha tayo ng tamang init dito sa ating mga sisiw. Kasi nung nangyari doon sa ating una, sa part 3 mga kabreeders, wala tayong ibang panukat ng ating temperature. Umasa lang tayo dito sa ating thermostat. Nakakala ko kasi nung yung ating pagka-sit up na 37 yung 37 yung on niya, tapos 37.8 yung off. Ay, yun ang kanyang binibigay talaga na hindi pala. Yung pala ay malamig. Malamig siya mga kabreeders. Kaya nagkaroon tayo ng hindi siya yung ibang natin, hindi na-develop. So, mayroong isang sisiw lang yung medyo malakas ang yun lang ang na-develop. So, hindi maganda yung Kaya ito, yung ating part 4, mga kabreeders, sana. Pero wala tayong part 3 kasi hindi nga na ito sana ay part 4 na to. So, nagano tayo ng analog para ayun, nakuha naman natin yung temperature niya talaga para maibigay dito sa atin mga sisyon. So, ayan ang kinalabasan. Okay siya. So, ayan, may nakalabas na. Hindi kagaya ng ating part 3 sana. So, dito ko na lang sinabi sa inyo kung anong pinagkaiba. Doon nga, nagkaroon nga tayo ng pagkukulang sa init kasi wala tayong ibang panukat ng so sa mga baguhan mga kabreeders, sa mga baguhan na mag-DIY o mag-incubate, huwag tayong magsasalang ng itlog habang wala pa tayong mga ibang panukat ng ating init
Huwag lang tayo umasa dito sa ating temperature kasi hindi nagma-match yung ating isiniset dito para kung ano man yung magiging andun sa ating ini-incubate ay magkaroon tayo ng adjustment. So dito mga ka-breeders, no, dito nag-adjust ako dito. Yung ating ano dito, off dito ay 38. Tapos yung ating on, 37.5. Tapos yung lumalabas doon sa ating analog, mamaya papakita ko sa inyo yung ating biniling analog. Ah, pumapalo siya ng 38. So, doon tayo nag-stay ng ating init mga ka-breeders para dito sa ating session. So, ayan sila. So, ayan mga ka-breeders, dito sa ating pag-incubate. Ibang-iba ang mag-incubate tayo kaysa nagpapapisa tayo ng kainahin. So, sa ganito mga ka-breeders, kailangan natin itong alalayan din yung ating mga itlog na mga may papalabas. Kasi, kailangan din natin silang i-crack ng kagaya nito. Kagaya nito mga ka-breeders. Ito, siyempre dumikit yung nito. Kailangan natin sila para makalabas. Kasi itong balat na to, yung mga ka-breeders, nakikita nyo to. Yung balat na to, siyempre lumabas sila ng basa pa. Yan pag nainitan, natutuyo, dumidikit sa kanilang balahibo. Kaya hindi sila makalabas ng maayos. Hindi kagaya ng may naglilingling. Ito, inaano ng inahin. Yung inahin mismo ang nag-ano yan. Kaya kailangan din natin yan ka-breeders ay alalayan sila para makakalabas. Kasi hindi sila makano dahil dumidikit itong ng itlog. Ito yung parang plastic mga ka-breeders. Nakikita niyo yan, yung parang plastic. Dumidikit yan pag siyempre mainit, natutuyo. Ayan. Kailangan din natin ng yan. Nang alalayan sila na makalabas. Para kasi hindi sila makasipa dahil dumidikit yung ayan, kasi walang nagano ng inahin. Sa inahin kasi yung mga ka-breeders, pag ganito, inahin na ang nagbabasag dito eh. Ayan. Kahit lang natin dyan sila sa itlog para dumikit na yung kanilang medyo masikip nga lang dito sa ating pwesto ngayon kasi nandito tayo sa likod ng aking bahay mga ka-breeders. Napansin nyo yung una, doon tayo nag-ano sa harap. Kaso nagkaroon ng party. Kaya dito natin muna ilinagay itong kaya dito sila naabutan. So kagaya nito mga ka-breeders. Ayan. Dumikit nitong balat dito sa hindi makagalaw. Kaya kailangan din natin ng alalayan sila para mailabas yung kanilang katawan. Kasi dumidikit. Siyempre, yan eh. Basa yan tapos nainitan. Ayan. Hindi sila yan eh. Hindi sila makasipa. So, ayan. So, share ko lang ulit sa inyo mga kaibigan, mga ka-breeders, Itong ganitong kalaking incube na DIY na in-incube, nag-gano tayo ng incubator.
Ito ano to eh, kaya sinabi ko kanina, ano to, microwave. So, itong ganito kalaki na microwave, hindi hindi kaya nito yung isang ilaw lang. Kailangan ano, mga kabreeders, sa ganitong kalaki, dalawang ilaw na tig 25 watts yung ilalagay niyo. Kasi kung isa lang, hindi niya kaya yung ano, isa lang na 25. Hindi kaya. Hindi kayang iano yung init. So kailangan sa ganitong kalaki. Sa experience ko lang kasi itong ano, ito dalawa tong ilaw na 'to. Isa doon, isa dito sa dalawang ilaw nito yan. Sabi, yung mapapansin. Dalawang ilaw yan. Hindi makita. Ito dalawang ilaw yan. Ayan. Kailangan dalawang ilaw. Tapos yung pan. Ayan, nandito yung pan. Pinabit natin sa taas. Basta kailangan mga kabrida sa ganito kalaki. Dalawang ilaw na tig to 25 watts. Isa dito sa kabila, saka dito sa kabila. Tapos yun nga, lalagay tayo ng tubig para sa humidity yung tubig yan. So, ayan mga ka-breeders, ano, pakita ko lang sa inyo yung ating kunin ko yung aking nabiling analog para ano, ito yung nabili nating analog na temperature. Kaya dito ako nagbase. Yung setup natin dito sa thermostat mga ka-breeders na 38 yung off, 37.5 yung on. Pagdating dito sa ano, pag ang nakukuha niyang ano dito, ay pumapalo siya ng 37.5 hanggang 38. So, dyan tayo nag-stay mga ka-breeders. Dyan tayo nag-stay sa setup natin dito at saka yung lumalabas dito. Tapos, bumili din tayo mga ka-breeders ng temperature na ano, clock, humidity. Ayan. Ito mga ka-breeders, nakikita nyo. Humidity. Ito ay para sa humidity, no? Ang ano natin dito, yung setup natin dito ay 55 to 60% yung ating humidity dito na nakukuha. So, diyan tayo nag-stay. Kasi doon sa una nating naisalang ano, kagaya sinabi ko, yung ating part 3. Wala tayo nito. Wala tayong analog. Kaya hindi ko napansin na malamig pala. Kaya mayroon man siya na-develop na ano, pero yung iba abnormal. Hindi siya na-develop talaga ng maayos. Dahil kulang yung init na nabibigay doon sa ating itlog. Tapos yung humidity na ano, siyempre wala tayong panukat. Kaya wala, zero. Nagbase lang tayo dito sa thermostat. Hindi ganun mga ka-breeders. Kailangan meron tayong pagbabasihan para hindi masayang yung ating pag-incubate ng ating itlogan. Sayang kasi ilaw saka yung oras na ating binibigay. So ayan na mga ka-breeders, kagaya nito. Ayan na. Namatay na naman. So kayo, kagaya ngayon mga ka-breeders. Ano yan, nakabukas pa yung ating pinto niya, no? Pero talagang tumataas ang kanyang temperature.
Ang iba niyan, pag nakabukas, hindi ano yan, hindi tataas yung temperature. Ano lang, naka-stay lang siya sa mababa kasi nakabukas lumalabas yung ano. Pero dito, sa ano natin, nag-ano siya, nag-off siya kahit nakabukas yung ano. So, ayan, kagaya nito mga kabreeders, ano, na bigyan natin ng magandang tamang sukat ng init yung ating incubate, no? So, importante mga kabreeders ito. Bumili tayo nito tapos tong ating panukat ng humidity. Yung ano yan mga kabreeders, yung tawag nilang minsan kasi nagkakaroon ng parang hamog yung ating itlog. Pag nagkaroon kasi ng hamog yung ating itlog, tumataas yung humidity. Yun, doon nagkakaroon ng effect yung ating mga sisiw. Minsan namamatay siguro na ano. Kaya hindi yung iba hindi na develop kasi may sobra yung humidity, kulang sa init. Yun yung nagiging problema sa incubator. So, yan mga kabreeders. Ito na sila. Ikaw nagpapatuyo na to. So, yan nga kabreeders, importante talagang tulungan natin kung ating mga ganito. Huwag natin pabayaan. Kasi kapag nag-crack yan, tapos siyempre, napasukan ng hangin yung loob, matutuyo yung mga ganito niya. Didikit sa balat, mahihirapan makalabas. Lalo na kung ganitong hindi siya ganong masipa. Yung iba naman, iba naman talaga nakakalabas. Dahil mas malakas silang pag sumipa. Pero yung iba kasi kapag nadikitan na ng balat, wala na. Hindi na sila kasi nahirapan sila lumabas dahil nakadikit tong balat. Ito kabreeders, itong ating ginawang DIY namin. Incubator. Lumalaman ito ng 30 to 40 na egg. Ito lang, medyo konti lang kasi dahil hinabol ko lang kasi yung yung naitlog ng sa loob ng 10 araw. Hindi naman kasi natin pwede patagalin mga kabreeders yung itlog sa stock dahil mawawala yung kanyang similyang. Baka mamatay. Siyempre na-stock niya. Dapat yung ating ito sa akin 7 to 10 lang. 7 to 10. Isinasalang ko na kahit konti. Para mas maganda na yung maagap kaysa yung padamihin natin yung ating kung mawawala naman din yung ibang similya. So, ganun din ang mangyayari na sayang. So, ayan mga kabreeders, bukas, yan, mga na yan, tuyo na yan, papatuyo na yan. So, ayan mga kabreeders, sa mga nagsisimula, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka, at pindutin mo na rin yung bell at pa-like para suporta lang dito sa ating YouTube. At sa mga baguhan, kahit sa mga baguhan, basta kagaya sinabi ko sa inyo. Dahil ako, baguhan naman din ako sa ganito. Yan ang naging experience ko. Bago tayo gumawa ng pagsalang ng itlog, ay magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng panukat ng init para meron tayong basihan. Na yun ang init na ibinibigay ng ating thermostat sa loob ng ating incubator para mabigyan sila ng sapat na init. Huwag naman masyadong mainit kasi maluluto naman. Yung nasa tama. Ito mga kabreeders, ang ko dito, 37.5 hanggang 38 yung init nito na ating nadidetect dito sa
sa loob ng ating incubator. Ayan. 37.5 hanggang 38. Pero ayan, kagaya ng sinasabi ko nga, pwede pa tayong pumalo dyan ng 40. Kasi kung hindi kayo maniwala sa akin mga kabreeders, ang bago ako nagano ng mga ganito, ay nagano din ako ng init ng ating naglilimlim ng inahin. Yung, yung inahin na naglilimlim mga kabreeders, ang kanyang init na binibigay sa kanyang itlog, sa kanyang inuupuan, ay umaabot ng 40. So, yan lang ating pinaka-minimum na ating ibigay sa kanila. 38 to 37.5, 38, kahit umabot ng 40, wag lang lumagpas. Pwede pa yun. Kasi, yun ang binibigay ng init ng katawan ng ating inahin na naglilimlim sa kanilang mga itlog. So sa akin batayan lang yun mga kabreeders. Doon ako kumuha sa inahin ng init dahil kagaya ng sinabi ko, yung aking part 3 ay naging malamig. Walang na-develop na maayos na itlog. So, doon ko yung ano ba talaga ang dapat ma-absorb ng itlog na init. Kung ano bang init talagang tama. Kaya doon ako nagbase ng sa inahin. 38 to 40. Pwede yan. Huwag lang lumagpas. Kasi mayroon tayo talagang na inahin. Sa tatlong inahin na aking tinemperature, yun yung ating nakuha sa kanya na init doon sa kanilang inuupuan na ito. 38 to 40. Ayan. So, okay naman mga kabreeders, itong ating ginawa. Naging success naman doon sa ating pinagbabatayan at saka yun nga, kagaya nga, bumili tayo ng analog bago tayo magsalang at itong ating pang-detect ng humidity. Ayan. Ang humidity, ang dito sa mga kabreeders, ng aking experience, ito yung humidity sa baba. Yung may percent. Ito, hindi ko lang kasi sa inyo napakita, O nga. Pero hayaan nyo sa susunod na ating tutorial about sa ganito. Papakita ko sa inyo. Pero dito sa itong ating napisa na, ang ating nadidetect dito na humidity ay bumababa siya ng 50, umabot siya ng 50 to 60. So, yan. Basta wag lang tayo lumagpas ng umabot na ng mga 75, 80 to pataas. Wag nyo nang bayagan na gano'n kasi. Magkakaroon ng ang ating CC1, mga kabreeders. Masyado nang mataas yun. So, dito sa akin, experience ko, umabot ng 50 yan to 60. Ayan, yun yung ating nag-detect sa atin. Tapos dito sa ating analog na temperature. Ayan. So, ayan, mga kabreeders, sana ay nagkaroon tayo ng konting dito sa ating incubate. Maliit man, malaki na ating ginagawa. Kailangan din natin ng pag-aralan o mga panukat ng ating init para hindi maano yung ating itlog at magkaroon sila ng developing na maayos. So, ayan mga kabreeders, abangan niyo muli yung ating tutorial o mga vlog dito about sa ating pag-aalaga dito sa ating ginagawa, lalo na kung mag-incubate tayo ng mga itlog.
So, ayan. Basa pa. So, ayan mga ka-brothers, ano, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli.